ito at mag-share ng Word of God. And i-ready niyo po ang inyong mga sarili, i-ready niyo ang inyong mga puso kasi may gagawin ang Panginoon sa oras na ito. So tap your shoulder, congrats yourself because you are in the right place. Amen po? No? So before po ako mag-start sa aking preaching proper, meron na po akong gustong itanong sa inyo. No? Unang tanong is, what comes first into your minds when you hear the word relationship goals? No? Ano yung una nyo naiisip kapag naririnig nyo yung salitang relationship goals? No? Nag-search ako sa internet at merong mga lumabas. Ang sabi nila, relationship goals, identify daw ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, love team. No? Ang sabi doon, next slide po, brother. No? Last January 2020, si Catherine ay nag-post ng travel vlog at Iceland together with Daniel Padilla that hit almost 4 million views and became trending for the whole week. And then nag-post pa si Catherine Bernardo, nag-share siya ng picture with sweet caption sa IG. That's why the UDO.ph nag-post sila ng entertainment article at sinabi na why Catherine Bernardo and Daniel Padilla love story is relationship #goals. No? So sabi nila, relationship goals daw si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Imagine, yung mga crush nyo, makakasama nyo sa Iceland, kayo lang dalawa. Ang ganda-ganda ng hotel room nyo, no? Ang ganda-ganda ng mga pinuntahan nyo. Di nga ba goals yun? Imagine nyo, yung mga may jowa ngayon, yung mga may mga asawa, imagine, Iceland, pupunta kayo. Ang sarap-sarap pa ng kinakain nyo, nalibot nyo, yung buong Iceland. Di ba relationship goals yun? Meron pa akong nakita, nag-trending siya, lately lang. No? Ang sabi nila, si Zebby. Sino dito yung nakakakilala kay Zebby? What's up, Zebbies? So I'm back again and again and again and again. Sino nakakaalam nun? May sumasabay sa akin naririnig ko. No? So ang sabi dito, famous singers Casta Lee made a song for Zainab Harake entitled Zebiana. Sino nakakaalam ng kantang Zebiana? Ikaw pa rin ang bibi ko, ang bibi ko. Sino nakakalam nun? Huwag na kayong magpanggap. Alam kong alam niya. Kasi umabot ng 125 million views, oh. Sinong nakinig niya tapos sabay umiyak? Kasi wala na siya sa piling ko. Sa piling ko. Diba? No? Sabi dito, this couple had an on and off relationship but because of true love daw. On and off relationship. Kung alam niyo yung story niya, nag-trending sila, nagmumurahan sila sa live. Nag-aaway sila sa live, nagsisiraan sila sa live. Pero dahil true love daw na maituturing, nagkabalikan sila ngayon and now they are expecting a baby girl anytime soon. Kaya nag-trending ang #comeback is real. Kasi relationship goals sila na kahit anong paggawin pang chichit, nung lalaki, tatanggapin pa rin nung babae. No? Ay, may nagsana all. Sana all tinanggap din ako nung jowa ko, nung nag-cheat ako, ganun ba yun? No? So, relationship goals daw na maituturing. Yung dalawang yan. And next, meron pa akong nakita, relationship goals din daw. Marami silang interviews regarding dito. Si Camille Trinidad and Jason Manaba. No? Mga mandirigma, mag-ingay. O, diba? Sabi sa'yo, alam niyo yan. Sabi sa inyo, alam niyo to. Sino dito yung Team Nay Camille at Team Tay Jason, di ba? Sila ay kilala sa pagpaprank at saka kilala din sila dahil naka-reach na sila ng 12 million subscribers sa YouTube. At ngayon, meron na silang sarili nilang mansion, if I'm not mistaken, sa Nueva Ecija. At sila ngayon ay live-in na. Imagine, 21 years old pa lang yung babae, meron na silang sariling mansion, at kasama pa niya, boyfriend niya. No? So, relationship goals daw silang maituturing. Ang daming nag-interview sa kanila, ang daming nabibilad sa kung ano ang meron sa relasyon nila. At may iba din, nag-survey din ako. Nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko. No, ang sabi ko, anong naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang relationship goals? Ang sagot nila, masaya lang, yung di nag-aaway. Meron namang iba ang sabi na travel together, katulad ng Katniel. Meron namang isa, sinagot niya, pangalan ng crush niya. Goals to kasi matuturing yun kapag naging jowa na niya, yung crush niya. No? Sabi, nagtaka ko ba? Sino yan? Sabi ko, crush ko yan. Sabi niya, at goals yun kapag naging jowa ko na, yung crush ko. Sabi niya, no? And sabi din dito, relationship goals daw na may tuturing kapag
pogi yung mag-partner. No? And sabi din dito, laging may pabulaklak at pa-chocolates. Relationship goals daw yun. Yung mga nakikita na nagmamay-date, may pabulaklak si Mayor. No? May pa-ferrero si Mayor. Relationship goals daw na matuturing yun. No? Pero, how many of you think of Christians or church people when they hear the word relationship goals? Ilan lang sa inyo ang nakaisip sa tuwing narinig nila ang relationship goals, praying together, serving God together, walking in the right process, a man pursuing a woman in the right motives? God is the center of the relationship. Ilan sa inyo yung nangangarap ng ganung relasyon? Ilan sa inyo yung nangangarap na someday, yung magiging karelasyon ko, makakasama ko maglalakad patungo sa Panginoon? Ilan sa inyo yung ganun? Amen po, no? Ang sabi ko dito, and na-realize ko habang minimeditate ko to, reasons why youth nowadays define relationship goals differently. Number one, it is what our society shows us. Ito yung pinakita sa atin nung bata pa lang tayo, na kapag gusto mo yung isang babae, tatanan mo. Di ba sa mga teleserye, kahit ayaw siya ng magulang mo, ipaglalaban mo yan. Yun yung pinakita sa teleserye. At yun din yung na-instill sa utak natin, na kapag may nanligaw na pogi, pag may nanligaw na nakasasakyan, mabango, Lord, yaki na yan. No? Yung iba, may nakita lang pogi, biglang na-receive nila yung gift of thanks. Lord, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Biglang gano'n eh, no? Yun kasi yung pinakita sa atin ng society. Kaya yun yung standards natin pagdating sa relationship goals. And number two reason, kung bakit yung youth nowadays, iba na. No? Iba na yung tingin nila pagdating sa pagkikipagrelasyon is because, ito yung nakakalungkot, no? Some of the Christians fail also in building godly relationship. Some of the Christians, no, Kristiyano na, nagpifail pa din pala. Kaya madalas, matindi, no, nag-aalab siya, tapos biglang mawawala, titigil, o kaya aalis ng church. Ang dahilan na in love. No? Or minsan, magpapatuloy nga sa Panginoon, pero dahil nagmadali, or nagkamali, naging struggle niya ang matagal na pag-mature ng partner niya. Kaya lagi kung umiiyak siya sa lifeguard niya, "Ot makantayo ko yung pangasawa ko. Ot makantayo ko yung boyfriend ko. Tayo kung biasa mag-life group." Gagaga ka. Kasi nagmadali ka or nagkamali ka. And mind you, Kristiyano na, nagkakamali pa rin dito. No? Sabi ko nga dito, most of the Christians want a godly relationship but leave God out of relationship. No? Gusto natin yung godly relationship eh. Pero once na in love tayo, nakakalimutan natin si God. Are you getting my point po? Hindi po ako galit. Or baka kayo na yung galit sa akin. No? Sabi ko nga dito, no? If Satan cannot make you bad, if Satan cannot make you busy, he will either introduce you to someone that will either stop, slows you down, and hinder you from serving the Lord mightily. Hindi ka nga ginawang masama ni Satan. Hindi ka nga niya ginawang busy. Inintroduce ka naman niya sa tao na hindi kaloob ng Panginoon. No? Emosyon ang aatakihin ng kalaban. Kaya, lagi natin tatandaan na love is not about kilig or sport. Karamihan kasi sa mga bata ngayon, mas kinikilig pa sila sa salitang, kain ka na, tulog ka na, good morning. No? Mas kinikilig sila sa mga ganong salita kesa sa Word of God. Kailan kayo huling kinilig sa Word of God? Kailan kayo huling kinilig habang nagde-devotion? Kailan kayo huling nanginig nung pinasa nyo yung salita ng Panginoon? O baka mas nanginig pa kayo nung nakita nyo nag-chat yung crush nyo ng "ay sorry" na pindot. Sakit nun, no? No? Sabi ko dito, no? If you want the best relationship, you must start it by making right choices. Paano, Ate Shindel? No? Paano ako makakagawa ng right choices? Kapatid, simple lang. No? Pray for it. You must start to pray and ask God for this big decision you are about to make. Sa mga kababaihan, no, at sa mga kalalakihan dito, dalawa lang naman ang desisyon na pwede niyong gawin sa buhay niyo. Yung pinakamabigat na desisyon na pwede niyong gawin sa buhay niyo. Number one, ito yung oras or ito yung moment na nag-surrender kayo ng buhay niyo sa Panginoon. And number two, yung pipiliin niyo na
yung partner nyo panghabang buhay. So you need to pray for it. Hindi dapat bara-bara. Hindi porke nakita mo, pink yung bracelets niya, liligawan mo na. Taasan natin yung standards natin, kapatid. No? Ang sabi dito sa Jeremiah 10:23, I know, Lord, that our lives are not our own. Declare mo yan. No? Declare po natin lagi yan na hindi natin kayang mag-isa. We are not able to plan our own course. So we need to rely on God's plan alone. No? Ate Shidel, ang OA mo naman, ba't kailangan agad-agad mag-pray? Ligaw lang naman. I-chat ko lang naman. Kikilalanin ko lang naman po eh. Wala lang yun. Friends lang. O tapos pag hindi mo na nagustuhan, i-ghost mo. I-ghost mo pag hindi mo nagustuhan. Nadalawa lang yung tuldok ng pagka-chat sa'yo. Chat. Nagkamali lang ng bunang spelling. Ayaw mo na. Kasi yun yung standards mo eh. I-chat ko lang naman. Diba? Sabi ko, iba-iba man ang standard ng relasyon sa panahon natin ngayon. Lagi mong piliin, kapatid, ang relasyon na kaloob ng Panginoon sa'yo. Marami man yung standards na yan, kung ano naman yung mga pinapakita ng mundo. Pero kapatid, piliin mo pa din yung relasyon na bigay o kaloob ng Panginoon sa buhay mo. At paano tayo makakapagsimula sa ganung bagay? Paano tayo makakagawa ng right choices? It always starts with process. And that process is what we call courtship. Courtship is a preparation for marriage. Nakita niyo yung unang definition pala, it is a preparation for marriage. May nakita na ba kayong kinasal? Dalawa yung bride, isa yung groom? O kaya naman, dalawa yung groom, isa yung bride? O minsan, tatlo pa. No? Pag kayo ay pumasok na sa courtship, it means you are ready to settle down. Ready ka na magpakasal. It is a preparation for marriage eh. So dapat, kapatid, isa lang ang liligawan mo kasi isa lang naman ang papakasalan mo. Isa lang ang papayagan mo na manligaw sa'yo dahil isa lang ang papakasalan mo. No? Courtship is a preparation for marriage without, nilakihan ko na baka kasi hindi nyo pa makita, without sexual intimacy. Ate, isang beses lang naman, papakasalan ko din naman. Pwede ba yun? No? God blesses Eve and Adam. No? Before saying, you can now go and multiply. Bless muna niya yung dalawang couple. Pinakasal niya muna bago niya sinabing, sige, go. You can now multiply. No, kaya ang courtship, huwag natin yung madaliin. It is just a preparation for marriage without sexual intimacy. Kapatid, iharap mo muna sa altar. Magpaharap ka muna sa altar bago niyo gawin yung mga bagay na ina-enjoy ng mag-asawa lang. Amen po? Parang ang dami na nagagalit sa akin. No? Huwag po kayo magalit. It is based on relationship with God. Based siya sa relationship with God. No? Pero yung iba, binabase nila sa relasyon nila dun sa gusto nila. Rooted in purpose, spiritual growth, and a desire to be with whom God has chosen for you. Nilakihan ko na naman po ulit, kinapsla ko na naman. God has chosen for you. Hindi yung gusto mo lang, kapatid. Hindi yung nataypan mo lang, kapatid. Yung pipiliin mo is yung tao na pinili ng Diyos para sa'yo. And sa courtship, our main purpose is to live a godly marriage. Yun naman talagang ending ng godly courtship eh. Ang godly marriage. Ayaw niyo ba ng godly marriage, mga kapatid? Di ba lahat naman tayo naghahangad nun? Napansin ko, every prayer encounter, and even me, pag nagpe-pray ako, I am praying na, Lord, puputok na ang ganda labong revival na mayroon kay ni Panakabi. Hindi po ako titigil, Lord, hanggat wala pong nababago dito sa community ko. No? Alam niyo ba, kapatid, na if you want to build a godly marriage, start it from godly courtship. And if we successfully achieve godly marriage, we can produce godly children. Isn't it what we call revival? Hindi ba revival yun? Yung nakaproduce tayo, godly children? Imagine, kung ang lahat na nakaupo dito, dadaan sa tamang proseso, magpo-produce ng godly marriage, at ang mga tao dito, magpo-produce ng godly children. Hindi ba godly generation na magpo-produce natin? 5 to 10 years? No? After 5 to 10 years, ang mag-produce ng bawat tao
godly generation? Hindi ba revival ang tawag doon? No, pray ka ng pray, thanks ka ng thanks. Revival, Lord, revival. Kaya rin mo mag-live kung nino-nino ka chat mo. Kaya rin mo magkain, invite. Ang dami mong tinatago sa leader mo. Hindi mo pa inaamin. Minsan wala pang hugot. No? So kapatid, this is the right time. We will start revival now. Paano? Ang dami paano, no? Kanina, what, ngayon, how na lagi, no? Paano natin sisimulan ng revival? Simple lang. Ibigay mo yung ballpen na panulat ng love story mo sa Panginoon. Kaya siguro ang tagal-tagal bago dumating nung perfect one mo kasi lagi mong binubura yung pilit na sinusulat ng Panginoon sa libro ng love story mo. Baka naman, kaya ang tagal-tagal bago dumating, sinabi na nga ng Panginoon na siya yun, naganap ka pa din, tagalabas. No? So, right now, di pa po ako galit, no? Allow me to share a short sharing na when God writes your love story. Paano nga ba natin malalaman, no? O paano natin malalaman na si God ang nagsulat ng ating love story? No? So, una-una, syempre, number one na dapat nating isipin, no? When God writes your love story, it has unity. Ang sabi sa Amos 3:3, can two people walk together without agreeing on the direction? Hirap yata nun, no? Kung nai-imagine ko kanina habang minimeditate ko, sabi ko, kasakit na yata nita na liwala direction. Yung kasama mong naglalakad, ang tatay niya, si Satanas. Gusto niyo yung ganon? Yung ikaw pupunta ka sa taas, tapos yung sinasamahan mo, pilit na pumupunta sa baba. Baka kakaila mo, pati ikaw kapatid, bumaba na din. No? And next, ang sabi dito, 2 Corinthians 6:14, don't team up with those who are, kayo nang magbasa, ayaw kong basahin. Nakasan niyo po, ayaw kong basahin eh. Baka isipin niyo, gawa-gawa ko lang yan. Open niyo yung Bible niyo, nandyan yan. Don't team up with those who are unbelievers. Sinabi niyo yan ha? Kayo nagsabi yan. No? How can righteousness be a partner with wickedness? And how can light live with darkness? Tandaan mo kapatid, habang buhay mo ang nakasalalay dito, sa ngayon, masaya ka. Masaya kaya si Lord sa ginagawa mo. Kung gusto mong magpagamit sa Panginoon ng pangmalakasan, siguraduhin mo na ang lahat ng sasamahan mo ay bigay din o kaloob din ng Panginoon sa iyo. Kaya ka nasasaktan eh. The man will be the leader of the family someday. Payag ka? Yung taong magiging leader ng pamilya mo, unbeliever, hindi naniniwala sa pinaniniwalaan mo? The woman will be the mother of your children. Payag ka? Yung nanay na yon? O yung nanay ng mga future children? Unbeliever, hindi naniniwala sa kung anong pinaniniwalaan mo? No, don't team up with those who are unbeliever. Kasi ang Panginoon, kapag siya ang nagsulat ng love story mo, lagi dapat may unity. Kasi you are living with a purpose. Hindi yung basta-basta dinisenyo ng Panginoon para lang ma-in-love kayo, no? Kayong dalawa, magtutulungan kayo para sa ministeryo ng Panginoon. Fulfill yung calling nyo kung ikaw, yung sinasamahan mo, hindi man lang makipag-unite sa'yo. Iba-iba yung ginagawa niya. Ikaw nagla-life group siya, ikaw nagla-life group ka. Nag-open ka ng bagong life group. Yung kapartner mo naman, nandun, may life group, may alak nga lang sa gitna. Tapos iiyak-iyak ka sa life group leader mo. Ate, ano pong kasakit? O tayo pumagat ang church? Bakit kasi hindi ka naghanap dun sa umaatanda ng church? Ang dami mo tuloy pinoproblema ngayon. Amen po ba? No? And sabi ko dito, no, number 2, when God writes your love story, it has stability. Gusto ba ng Panginoon na hindi stable yung love story na gagawin niya sa'yo? It will always have stability. And number 1, no, dapat physically stable muna. Number 2, mentally stable. Pangatlo, financially stable. Kapatid, baka naman yung pambili niya ng bulaklak sa'yo, hiningi pa niya sa nanay niya. Kapatid, huwag mo sasagutin, nasagutin mo yung nanay. Nakakakilig yung love story niya ng nanay niya. Hindi mo man natin alam kung anong trabaho
binibigay niya, galing yun sa nanay niya. At least man lang may trabaho siya. Para kapag may binigay siya sa'yo, pinaghirapan niya talaga, hindi pinaghirapan ng magulang niya. Financially stable dapat. Amen po ba? Number 4, spiritually stable. No? Baka naman, mas masipag pa yung nakipag-date sa'yo kaysa umattend ng church. O baka naman, mas madalas ka pang i-chat niyan kaysa magbasa ng Bible. Sasabihin niya, pinagpipray ka niya gabi-gabi. Pero yung prayer life niya, hindi naman active. Sa prayer encounter, hindi magising-gising. Sasabihin niya, pinagpipray ka niya. Paano yun? Tingnan niyo muna yung spirituality ng taong yun. Amen po ba? And number 5, emotionally stable. Napansin niyo, hinuli ko yung emotionally stable. Kasi yung emotions natin, tuso yan. Kaya kulina ko. Kaya bukas salina. Yung emotions, tuso yan. Kaya nga lagi kong, ang motto ko sa buhay, alam niya ng mga kaibigan ko, guard your heart. Lagi niya yung sinasabi ko kapag nangingi sila ng advice, guard your heart. Kasi ang emotions, tuso yan. Alam na alam mong immature pa yan kapag gusto niya siya lagi inuuna mo. Nagagalit pa yan kapag ang ginagawa mo sa church. Bakit ka ginabi? Nag-self-group ka na naman. Hindi mo naman ako chinat. Diba? Emotionally, unstable pa siya. O minsan, mapatingin ka lang sa newsfeed. Napastop ka lang naman sa babae kasi kaibigan mo siya, ilalove mo kasi kaibigan mo siya, ilalike mo, nagagalit. Bawal na ngayon mag-like. Naging boyfriend ka lang, naging jowa mo lang, bawal na ngayon mag-like ng picture ng kaibigan niya. Balo mo lang, balo rin immature. So, guys, man and woman of God, tingnan muna natin kung stable na ba yan. Ngayon, kung hindi pa stable, hayaan mo muna na mag-grow sa Panginoon. Huwag tayo magmadali. Minsan kaya tayo nasasaktan, kagagawan din natin. Tapos kapag nasaktan, i-blame natin si Lord. Ang sabi dito sa Ephesians 4:13-15, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Who is the head of his body? The church. Even the Bible said, na kailangan may stability, may maturity before tayo mag-enter sa ganyan. Sabi nga dito, madali pang maloko yung mga immature. Nakikipagrelasyon ka sa immature. Madali pa yung maloko. Madali pa yung mamanipula, yung mga utak ng mga yan. Kaya, kapatid, nag-aaral pa, senior high school pa lang yata, ating pag-pray. Ating makanta. Ako kasi hindi ko nga babalitan. Senior high school pala, atin na yung pag-pray. Inunahan pa ako na ito. Senior high school ko pa, nagbalo pa ka na ako sa aling ice candy kahit ang kantin ni. Yun lang pinoproblema ko, paano makakabili ng ice candy? Utan yung high school na Rening Aliwan Generation na Aliwan na daw. Rening high school ngayon, tinala ka ng pag-pray. Ang malala pa doon, nag-vision na doon nila na makakasalan nila yung taong yun. Paano? Paano nyo na-vision? Share nyo naman sa akin. And number 3, when God writes your love story, it has blessings. Kaninong blessing po yan? Una, sa spiritual parents muna po natin, which are our mentors and life guides. Huwag nating itago yan. Maging transparent ka sa mentor mo. May nakikita ang mga mentors or life guides mo na hindi mo nakikita, so kailangan mo silang pagkatiwalaan. Alam nila kung sino yung para sa'yo, alam nila kung ano yung nabubuti para sa'yo, so kailangan mo silang pagkatiwalaan. Meron lamang ako i-share sa inyo, maikling kwento lang. Lately, may nagligaw sa akin, itago natin siya sa pangalang baby boy.
nag-confess siya sa akin nung nararamdaman niya, ang next niya ginawa, no, nagpaalam siya sa mentor ko na si Pastor Melchor. And then nung nakauwi na siya, ginabi siya eh, kasi kinabahan siya eh. Kung ba naman magpaalam sa mentor? Ginabahan. Pagka-uwi, tinanong ko, bakit mo ako pinagpaalam? Siyempre, pabebe tayo. Siyempre, pabebe tayo, no? Bakit mo ako pinagpaalam? Ano meron? Bakit ako nag-push sa'yo? Nagpagpaalam ako kay Pastor Mentor. Alam mo ba ang sagot niya? Ang sagot ni Baby Boy? Ang sagot niya, hindi ko sasayangin ang anointing mo kung itatago lang kita. Parang mas kinilig kayo sa akin. Bakit kayo kinikilig? No? Kailangan pagpaalam muna kayo sa mga spiritual parents nyo. Girls, hindi nyo deserve ng tinatago kayo. Minsan daw nakakas na sa motor, papasuotin pa ng sombrero para hindi mahalata yung mukha. Kaya may helmet, narinig ko. May helmet daw, kaya hindi mapapansin. Tinatago kayo, bayad kayo, tinatago kayo ng mga kalalakihan dito. Sa ganda nung yan. Ipagpaalam muna kayo sa mga spiritual parents nyo. At pag sinabi, nung mentors nyo, na wag muna, alipa mo. Makinig po tayo. Amen po. Ako nga, no, sabi ko nga, yung kanilang opinion regarding dito, it matters, no? It really matters talaga. Kasi alam talaga nila kung ano yung tama sa mali. Amen po. No, kailangan ipagpaalam muna kayo. Dahil alam niyo ba, kapatid, unang masasaktan yung mga life guides nyo kapag nakikita nyo na kayo nasasaktan. Akala nyo, wala lang yan. Pero nasasaktan din yung mga life guides nyo. Ako life guide na din ako, no? Pag nasasaktan yung mga disciples ko, doble o triple yung sakit na nararamdaman ko kapag sinaktan sila ng kung sino-sino lang. Hindi nyo alam yung sakripisyo ng mga life guides nyo? Pinagdadasal kayo niyan, magigising pa yan, alas 4 ng umaga. Tapos ikaw, dahil kinilig ka, na-in-love ka, nasasaktan ka tuloy ngayon. Eh di nyo alam kung anong pagpoprotect ang gustong gawin sa inyo ng mga life guides nyo eh. Kaya kailangan i-blessing mula sa spiritual parents, ninyong dalawa. And number 2, dapat may blessing sa biological parents. No? Ang sabi sa Genesis 24:50-51, Laban and Bethuel answered. No? Si Laban ay tatay ni Rebecca. This is from the Lord. We can say nothing to you one way or another. Here is Rebecca. Take her and go, and let her become the wife of your master's son, as the Lord has directed. Dapat, no, pag tayo boys o man of God, pag tayo nangliligaw, punta tayo sa bahay ng nililigawan nyo. Hindi yung makikita tayo dun sa court, no, dun sa may kanto. Paalam nyo, pupunta tayo sa bahay ng nililigawan nyo. Amen po ba? At ligawan nyo din, pati yung parents ng babae. Amen po ba? No? So, kailangan may blessing mula sa biological parents. And mind you, hindi ko sinabing, dapat pupunta ka sa bahay ng babae nang may kasama siyang magulang. Hindi yung pupunta ka kapag wala siyang kasama sa bahay. Ano gusto mong gawin doon? And number 3, no? People of God. Kailangan may blessing din mula sa people of God. Kailangan masaya din sila. No? Dapat buong congregation sinusuportahan kayo. Bakit? OA mo naman ate. No? Kasi yung mga taong yan, makakasama mo sila sa paglilingkod sa Panginoon, dapat masaya sila para sa inyo. Naaalala ko noon nung nalaman ni Pastor Mark na official na ang aming relationship. Siya pa talaga yung nag-chat sa akin. Congratulations, I am so happy for you. All my blessings. Gumanon pa siya. Naiyak ako noon. Sabi ko pa, Lord, nangyawa ko. Huwag mo kanini. Huwag mo kang talaga supportive. Gusto nila yung nangyayari. And kapatid, kayo din, no? Huwag kayong magsasettle lang dun sa lalaki na itatago kayo. Diligawan kayo sa court. Lalambang ka.
Nakanalyo? Mga kayo ka din eh. Makuha kayo pa. Nung wala yung nagugupan niya yata yung lalaki. Yung marok magdala na kapag sungkit na eh. Magdala kang sungkit, magdala ka tayo. And number 4, when God writes your love story, it has clarity. Because ang sabi sa 1 Corinthians 14:33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. So girls, no? When you start to be confused on your feelings, then there is no peace from the Lord in the first place. No, confused kayo ni? Yung mga naka-white, no? Single yan, kasi baka confused pa. Wala pa silang desisyon, di ba? May mga ganun tayong senaryo. Ang sabi dito sa nabasa ko, no, Joshua Harris, sa book niyang Boy Meets Girl, when the maker brings you your husband, you'll be aware that it was he who planned your meeting. And in that moment, just as what we did, you'll want to sing a song of praise to him. No, kapag si Lord yung nagsulat niyan, makikita mo pa lang yung lalaking yun, makikita mo pa lang yung babae niyan, wala kang ibang gustong gawin kundi mag-worship. Wala kang ibang gustong gawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Lord, I can be deserving lugod na ito at bigyan niya pa rin. It has clarity. And when a man confess to the woman, be sure it is clear and your motives are right. May iba kasi, nagchat-chat lang. Yun pala gusto nang manligaw. Bakit hindi mo sabihin sa babae? Clarity before intimacy. Sabihin nyo, yung motibo nyo. Kapatid, sister, gusto kitang pakasalan. Kikilalanin kita ngayon. Huwag kang magtataka kung anytime soon pupunta ako sa bahay nyo. Pinagpaalam na kita sa leader mo at sa leader ko. Ikaw yung gusto kong mahalin. Dapat ganyan po tayo, no? Mga boys dito, binigyan ko na kayo ng idea kung paano kayo mag-confess. Kasi marami dito, sasabihin lang, I am praying for you. Siyempre, malamang ang sagot ng babae ang keep praying. Dapat klaro. Kasi kami mga babae, gusto namin clear. Di ba kailangan, no? Clear tayo sa pagsasalita. Pero, beware din sa mga lalaki na mabubulak-ulak ang salita. Tingnan nyo din yung actions nila at efforts nila towards you. Kasi total, sinabi ko na din naman yung sekreto, pag nag-confess, malamang sasabihin ng mga lalaki yan sa inyo. Tingnan nyo pa din yung efforts at yung actions nila. And sabi dito, no, when God writes your love story, it has consistency. Ang sabi sa Genesis 29:18, Jacob was in love with Rachel and said, I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel. May nabasa ba kayo sa Bible na napagod si Jacob at nag-stop na? Consistent siya. For 7 years nagtrabaho siya, tapos naloko pa siya ni Laban. Another 7 years na naman yung ginugo niya para lang makuha si Rachel. Ginawa yun ni Jacob. Yung mga kalalaki dito, kaya pang gawin yun? For sure, kailangan ng kayanan kasi mahal mo yung babae dapat. And yung mga babae, no? Okay, papadala sa 7 days lang sila na. No? Binababa nyo yung standards, no? Maghanap ka ng lalaking may consistency, hindi yung i-chat ka lang pag gabi na. Ano ka tayo, nocturnal ka? Paniki ka ba? Gabi ka lang buhay? Hindi yung i-chat ka lang kapag bored siya. Kailangan ng consistency. And take note guys, kapag sinagot na po kayo ng inyong nililigawan, no, consistency pa din. Ipaglaban mo pa din siya sa panalangin. And lastly po, no, when God writes your love story, it has protection. A man who will lead you to God and not to sin is always worth the wait. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality because sex is gift of God from married people.
All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Humanap kayo ng lalaking poprotektahan kayo, hindi yung dadalhin pa kayo sa kasalanan. Alam nyo, na-share ko lang, pareho na naman na character, si baby boy pa rin. No, sinabi niya na meron daw siyang commitment sa Panginoon. At ang commitment niya, iyaharap niya daw ako sa altar ng pure at malinis. Ayaw niyo ba ng ganon? Yun yung kanyang commitment sa Panginoon. Sabi ko, Lord, dati yung mga lalaking minamahal ko hindi ko alam kung nire-respeto ba nila ako. Sabi ko na, naranasan niyo na ba? Yung magmakaawa sa lalaki, sa harap na lalaki, umiyak? Huwag kang umalis. Naranasan niyo na ba yung sigaw-sigawan ka sa harap ng maraming tao? Naranasan niyo na ba yung i-chat ka lang kapag kailangan ka? Kasi ako lahat yan, naranasan ko. Naranasan ko na masaktan sa iba't ibang klase ng lalaki. Nakakayaman sabihin, opo, naranasan kong umiyak. Naranasan ko pong magmakaawa sa lalaki na ako na lang. And sa hinaba-haba ng pinagdaanan ko, naghahanap ako ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal, I ended up feeling ko sa sarili ko wala akong worth. Feeling ko sa sarili ko ang pangit-pangit ko kasi walang nagtatagal sa aking lalaki. Feeling ko na wala nang kayang magmahal sa akin dahil depressed ako, laman ako ng bar. Kaya konting chat lang sa akin, akala ko tunay na pagmamahal mo. Kasi nangangailangan ako ng pagmamahal. Kasi gusto ko ng pagmamahal. Sino bang ayaw magmahal dito at ayaw mahalin? Naranasan ko lahat yun. Sabi ko nga, Lord, wala nang magtatagal sa akin kasi lahat ng lalaking binigay mo sa akin, hindi man ako minamahal talaga. Guguluhin ako, tapos pag na-inlove na ako, iiwanan din ako. Hindi ko alam kung ilang beses na ako umiyak, hindi ko alam kung ilang balde na yung luha na nailuha ko. Mamakaawa ako, bakit wala nagmamahal? Bakit ba ako? Pinagpapalit din ako, harap-harapan ko, lokohin ako. Akala ko wala ng pag-asa yung buhay ko. Akala ko wala na talagang magmamahal sa akin. Sabi ko nga, ang tanga-tanga mo, Shinder. Inalagaan ka ng nanay mo ng siyam na buwan sa sinapupunan niya, tapos ikaw kung kani-ganito ka lang, papayag ka, paiyakin ka ng mga lalaking yun. Akala ko noong una, kung may mga pangasawa man ako, bara-bara na lang. Hindi ko alam na may tao pa pala na handa na magdaan sa akin sa proseso. Wala na akong pag-asa. Sabi ko, wala na akong pag-asa, Lord. No? Meron akong karelasyon 1 year. Ayaw siya ng magulang ko pero pinaglaban ko. Sigawan pa kami yung nanay ko. Unbeliever pa ako na, tas 1 year. 1 year tinagal namin nung unbeliever na yun. And then nung nagbalak na ako na mag-commit ng buhay ko sa Panginoon noon, kasi nag-attend ako before sa JIN, nung sabi ng leader ko sa JIN, na-advocate ako, sabi niya, hindi yan yung lalaki para sa'yo. Dahil alam ko yung submission to authority that time, binake ko. December 24, 2018. Imbis na nagsaselebrate ako ng Christmas, binake ko yung lalaki, yung kaisa-isang lalaki na akala ko, mamahalin na ako ng buo. Brinake ko kasi ang gusto ko mag-focus muna sa Panginoon. Isang relasyon yung sinurrender ko nun. Isang relasyon yung nilet go ko. Hindi ko in-expect papalitan din ng Panginoon ang higit pa sa inaakala ko. Hindi ko in-expect no, na isang relasyon lang yung ililet go ko, papalitan din ng Panginoon ang relasyon ko sa mentors ko. Andyan si Pastora Mili, andyan si Pastor Melchor, na isang chat ko lang, Pastora, alin ko po okay. O tara na, magbintitan. Pastora, alin po okay, please pray for me. Meron akong tao na natuturing na one call away. At
At nakita ko yun sa katauhan ng aking mga mentors. Isang relasyon lang yung nilat ko. Pinalitan yun ng mga relasyon ko sa disciples ko ngayon. At isa sila sa dahilan kung bakit hanggang ngayon matatag ako. Kasi meron akong disciples. Imagine, isang relasyon lang ang nilat ko. May mentor na ako, may disciple pa ako. Isang relasyon lang yung nilat ko. Binigyan ako ni Lord ng mga kaselfon ko. Sila yung kating ko, no, hindi man nalata sa akin kasi mukha bubuli talaga ako, no? Tatawa-tawanan ko lang kayo, pero sa loob-loob ko, ang saya-saya ko kasi isang relasyon na pinigyan ako ni Lord. 11. No? Kasama pa yung mga friends. Ang dami nila. Ang dami kong mahingian ng tulong. Hindi ako nag-iisa. Kasi pinalitan yun ni Lord. Isang relasyon lang, yung nilet ko, inayos ng Panginoon yung buhay namin, ng pamilya ko. And ngayon, masasabi ko na ang pamilya ko is way better than before. Isang relasyon lang yung nilet ko, ngayon binigyan ako ni Lord ng home friend. Binigyan niya ako ng home friend na matuturing kong nakakasama ko talaga na naglilingkod sa Panginoon. Isang relasyon lang. And sabi ko nun, Lord, kumpleto na ako. Ano pang mahihiling mo? Pero si Lord may pasabog. Isang relasyon lang kasi akala ko pangit ako. Akala ko wala nang magmamahal sa akin dahil sa dami ng pinagdaanan ko. Bibigyan pa rin pala ako ni Lord ng pagmamahal na galing sa Kanya. Yung tao na irerespeto ako. Yung tao na idadaan ako sa proseso. Posible pala. Kasi dati, pangarap ko lang yun. Pangarap ko lang yung ganong love story, pero binigay ng Panginoon. At kapatid, no, yung mga nakikinig ngayon, ayaw niyo ba ng ganong love story? Hindi ko man alam yung mga pinagdadaanan niyo sa oras ngayon. Maaaring patawa-tawa kayo. Maaaring ang dami yung mga pinagdadaanan ngayon, no? Nang tinatago niyo lang sa ngiti. Hindi ko alam kung ano yung status ng puso niyo sa oras na ito. Kung ano man yung mga bagay na nag-i-hinder sa inyo to serve God mightily, let it go. The best is yet to come. Let it go, kapatid. Imagine, isang relasyon lang yan, papalitan ni Lord ng masigit pa dyan. Dati akala ko, ganito na lang ako, pero ngayon, nandito ako sa harapan nyo, nag-share ng testimony ko. And I am so excited na isa sa inyo, marami sa inyo, sa susunod na Love Fest, tatayo dito at isi-share din nila yung kanilang testimony. Dahil nag-surrender sila sa Panginoon. Dahil nilag-go nila yung mga bagay na nakakapag-hinder sa kanila na mag-serve sa Panginoon. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, i-declare nyo na Jesus is Lord over your love life. Na siya na ang bahala. Kapatid, ibigay mo yung ballpen. Hindi ikaw ang magsusulat niya, si Lord. Hindi ikaw yung gagawa ng sarili mong love story, kundi si Lord. Maaaring nagkamali ka man before, pero hindi yun rason para hindi nabaguhin ni Lord ang story mo. Maaaring nasaktan ka man before, ang dami mong ginawa na hindi naayon sa utos ng Panginoon. Hindi yun rason. It's never too late, kapatid. Kaya ka nga nandito eh. Gusto mo ma-transform? Kaya ka nga nandito, gusto mo matutunan to eh. Make it a prayer today. Alam niyo ba na when God writes your love story, it is already written in the Bible. It is already exposed in the cross of Calvary. Yun ang tunay na meaning ng love. Mahalin mo muna ang Panginoon, mahalin mo muna ang first love mo. Bago kung sino-sino. Yung kanta kanina, no, reckless love. Walang ibang magmamahal sa'yo ng tunay kundi ang Panginoon. Binigay niya yung bugtong na anak niya para lang mailigtas tayo. Hindi
lalo na yung karelasyon natin ngayon. Maaari yung iba sa inyo. Wala silang pa-date sa Valentine's. Iniisip nila ano na yung future nila. Mag-isa na lang ba sila? Kapatid, ang tagal ka nang nililigawan ng Panginoon, hindi mo man lang napapansin. Imagine, iniwan niya yung 99 para lang mahanap ka. Gumamit pa siya ng ibang tao para lang mahanap ka. Surrender mo na lahat yan, kapatid. I-surrender mo yung mga bagay na nakakapagpahinto sa'yo para mag-serve sa Panginoon. Sa oras na ito, no, February 11, 2021, gumawa kayo ng commitment niyo sa Panginoon. I-commit niyo ang sarili niyo sa Panginoon ngayon na, Lord, ika na kong bala ang love life ko. Ang importante, ang relasyon tamo ba? Gumawa ka ng commitment ngayon sa Panginoon